Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito na susulat, "Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan nang siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya na yung nag-api na ang mga kaaway, kailangan linisan natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion. Nang ika-25 ng buwan ng Kislev, ika-9 na buwan ng taong 148, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, floto at pampiyang. Ganito ring araw ng lapastanganan ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba, at nagpuri sa Diyos na luminap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito, tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koro ng ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat ng maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa ika-25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunen. Diyos, aming papupurihan, ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon. Ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan, ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan, ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan, ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan, ang iyong dakilang pangalan. Alleluia! Alleluia! Ang tinig ko'y pakikinggan. Nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia! Alleluia!